Hey guys! Welcome back to Team DTV. Meron akong napanood na dashcam footage pinost ni Visor. Yung dashcam owner yata pinadala sa kanila and then pinost nila. And it's about a Suzuki car trying to look for a parking space. It looks like in a mall. Tapos, nung may nakita na siyang space, bigla siyang matras, tinamaan niya yung dashcam owner. So, gusto kong pag-usapan natin because I think marami tayong pwedeng matutunan. May observation ako na gusto kong i-share na kapupulutan natin ng aral. Panoorin nyo po muna yung footage. Baka yung iba sa inyo napanood nyo na to. So, eto. So, makikita mo dyan, madilim yung parking. Tapos, andyan yung Suzuki. Nag-turn left. Papansin mo, naka-hazard na siya, di ba? Nag-turn left siya and then another turn left. So, nakasunod yung SUV or pickup truck. Ayan, may nakita siyang parking, nag-stop, and then nagpumosisyon, tapos umatras. Ngayon, tinamaan niya yung dashcam owner. So, clarify ko lang, we are not here to judge kung sino ang may kasalanan sa kanilang dalawa. Okay? Ang gagawin lang natin dito is tingnan natin yung position ng dalawang parties and tingnan natin kung ano ba dapat sana, what else could they have done para naiwasan yung accident. Kasi ako, yun ang paniniwala ko eh. If only we really focus, we are focused with our driving and we are sensitive with the surroundings, fellow motorists around us, I think may iwasan yung aksidente. Nakakasawa pakinggan kapag after ng accident, lalo na yung mga bus na maraming namamatay, tapos sasabihin ng driver, wala naman pong may kagustuhan ng ganyan. Pero hindi eh. Parang lagi kong gustong tanungin, have you done your best? Nag-drive ka ba talaga ng maayos para sabihin mo hindi mo kagustuhan? Kasi any split second na naging irresponsible ka, ginusto mo yun eh. Going back dito sa video na to, hindi natin i-judge kung sino ang may kasalanan. Ang sa akin, i-share ko yung opinion ko, common sense lang gagamitin natin, and with my years of driving experience, I think marami akong may i-share and kapupulutan to ng aral. So, okay. Replay natin. Focus tayo dun sa Suzuki sa unahan. So, naghahanap siya ng parking. Magta-turn left. Naka-step yung brake. Nakita mo, nag-hazard. Alright? Nag-hazard na siya. And then, mag-left siya ulit. Nag-step sa brake. Tuloy-tuloy yung pag-hazard niya. Okay. So, okay lang na din naman yung speed niya kasi nasa parking. And then, ayun, nakita niya yung spot. Kumaliwa siya ng konti. Nag-reverse. Tapos umatras. Okay. Very obvious. I think kahit sino sa inyo maniniwala sa akin, bago umatras, dapat tumingin muna siya sa rear view mirror, tapos tinignan niya muna dapat yung dalawang side view mirrors. Okay? So, para bang pag-reverse niya, basta lang siyang umatras. Pag naghahanap ako ng parking, pag wala pa akong nakikitang slot, tuloy-tuloy lang takbo ko, of course mabagal. Tapos sa unahan, syempre ang tingin mo, far ahead, titingin ka ng mga possible na vacant slots. Ngayon kapag may nakita ka na, pipindutin mo yung hazard to warn the car behind you, tapos mag-slow down ka. Okay? Titingin ka pa rin sa rear view mirror. There are cases na pagtingin ko sa rear view mirror, wala namang sasakyan, wala nasa likod ko. But then, naka-hazard pa rin ako. So ngayon, pag nandun na ako sa spot na nakita ko, puposition na ako, and ganyan din ako mag-park. Kadalasan, paatras ako mag-park kasi mas madaling lumabas, di ba? Pag reverse, kung automatic, di ba? So, pag reverse, tingin ka sa rear view mirror, tingin ka sa left, tingin ka sa right. Bago ka actually umatras. Nakatapa ka pa nun sa brake all the while. So, sa tingin ko, dito yung Suzuki, yun ang kulang. Now, ulitin natin, panoorin naman natin yung dashcam owner. Okay, focus tayo sa dashcam owner. So, nakasunod siya sa Suzuki. Okay? Nakita niya na, dapat napansin niya na nag-hazard. Okay? Para sa akin, pause ko muna ha. Para sa akin, at this point, masyado siyang malapit. Nag-hazard na eh. Nasa parking kayo, alam mong fellow motorist mo naghahanap ng parking. So, anytime pwede mag-stop yan. And then, ginawa naman nung nasa unahan, pag-hazard to let you know na may nakita na siya and
Malapit na siya, anytime pwede siyang mag-stop. And yet at this point, masyado siyang malapit. Yung Suzuki, makikita mo from yung normal flow niya, nasa gitna siya ng lane, ng parking, makikita mo na kumanan siya ng bahagya. Yung ulo niya ginanon eh. Tapos makikita mo rin sa kanan na merong bakanting parking space. Dapat naintindihan mo na agad yon. Ayun, may nakita siyang parking. Alam mo na dun siya magpa-park. And so, aside from gumanon siya, tapos umabante ng pakaliwa, alam mo na din agad, oops, mag-aano yan, aatras. Diba? Very clear. Kung ako yung nasa likod, very clear sa akin yung message niya, yung movement niya, yung body language ng sasakyan niya. Very clear yan sa akin na magpa-park yan. Okay? Pero, eto, pag-play natin, ayan, pakaliwa siya, tuloy-tuloy pa rin itong si SUV. Tumigil siya, ayan, pag-brake niya, tumigil siya, ang lapit niya sa Suzuki. Okay? So again, hindi natin ginajudge kung sino may kasalanan. Sinasabi ko lang kung anong observation natin dun sa dalawang parties. So kung ikaw ngayon ikaw yung dashcam owner, kulang ka sa space. Okay? Kulang ka sa alertness kung anong gagawin nung nasa unahan mo. Tapos ganyan, na alam mo na, dapat na, there are times na siguro, kung sa akin nangyari to, there are times din na, oops, ang lapit ko pala. Tapos biglang magre-reverse na siya. Ako, mahahabol ko pa yan. Pepreno ako, bubusin ako, magfa-flash ako. Kung ang tutok ko sa pagdadrive, So, lagi talaga dapat ang focus natin sa sasakyan, sa manibela, sa kotse na sa una natin, sa kapwa natin motorista sa paligid. So, sa mga nanonood, bago kayo mag-reverse, pag-engage mo to reverse yung transmission, bago ka actually mag-move backward, tingin-tingin. 2-3 beses. Tingin sa rearview mirror, tingin sa left, tingin sa right, tingin ulit, tapos dahan-dahan ang bitaw. Lalo pagka ganyan madilim, ganun ka. Kasi pwedeng nakita mo pa sana yung pickup truck sa likod or yung SUV, yung dashcam owner. Okay? Now, again, doon naman sa dashcam owner, please be reminded, you have to keep your distance. Dagdagan mo pa yung distance mo kasi masyado kang malapit doon sa kotse sa unahan. And be more sensitive kung ano yung ginagawa niya. I think nasa parking kayo, I think it's common sense na alam mo na magpa-parking ang mga tao dyan. Siguro I'm just guessing, etong dashcam owner, feeling ko, hindi to magpa-park. Palabas na siguro to, kaya mukha siya nagmamadali. So, again, kung sino may kasalanan sa kanila, I don't want to judge. Hindi yan ang point nitong video natin. Ang point ng video na to is para sa mga viewers natin to learn from this incident para maiwasan natin. Okay? Yung pagdadrive naman actually common sense eh. Kahit ako hindi ko alam lahat ng rules ng LTO. Common sense lang. Alright? So, that's it guys. Gusto ko lang i-share yung opinion ko. Thank you for watching, and like I always say, drive safe. Alright? Bye. Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.